Lapis, ballpen, colored pen at kapirasong papel. Yan ang ilan lamang sa mga kasangkapan ng ating bisita para makabuo ng isang obra na mayroong makulay na kwento. Kasama po natin ngayon ang batang 17 taong gulang na unti-unting iginuguhit ang kanyang pangalan para makilala sa larangan ng pagpipinta. Mga kada, palakpakan po natin si Emmanuel Ventura. Hi, Emmanuel! Good morning po, kada. Good morning, finally! Alam niyo po si Emmanuel, matagal na po yung ginaguest namin dito sa kada umaga. Tapos, ano yung kwento? Hindi na tuloy-tuloy, pero lagi siya nag-i-email sa amin para maipakita niya ang kanyang mga obra sa inyo, mga kada. Alam kong 3 years old ka pa lang, mahilig ka ng magguhit. Yes po. 'Di ba? Sino bang naging parang naging source of inspiration mo noon? Actually, parang po siya, simula nung pinanganak po ako. Kasi 3 years old po ako, mahilig po ako sa science. Okay. So, ang mga dinadrawing ko po, mga planets or mga flags. okay. Pero more on hobby pa lang siya. Oo. Tapos, alam ko self-taught ka, pero tinan mo naman tong natutuwa ako dito sa painting mo ng may plastic kasi it looks so real. 'Di ba? Self-taught ka lang, 'di ba? So Opo. simula nung 3 years old ka, practice ka lang ng practice hanggang sa ngayon. Yes po, actually, nung 3 years old po ako, more on hobby pa lang siya. But Oo. then, pagdating ko po ng mga 13 years old, pandemic po eh. Oo. So, naisip ko na gawin siyang pagkakitaan, especially since pandemic. Gusto ko Oo. po makatulong financially eh. Tama. So, nag-aral po ako ng portrait and ito po yung mga una kong gawa talaga. Wow. Ito yung pinakang-unang drawing ko way back nung 13 years old po ako. Hanggang sa nagtagal, nagkaroon ng budget, tumalon na po ako sa colored kasi medyo magastos po talaga. So, nung umpisa, ang medium mo talaga ay charcoal, katulad Yes nito. po, apa, ganyan po. Pero ang ganda kasi napaka-realistic na talaga. Ito si Datu Wang Ud ba? Yes po, siya po. Tapos si Morgan Freeman. Yes po. Ito namang lady Ayan na to. po, random na nakuha ko lang po siya sa internet kasi ma-detailed po. Oo, tama. So, from charcoal, you moved on to, ito naman ay you used colored pens. Colored pencil na Ayan po. si Apa. Groot. Then Colored ito po si pencil. Harry Potter. Siya kasi Harry Ayan po. Potter. Paano mo tinuruan ang iyong sarili na gumuhit ng ganitong klaseng ka-realistic? Actually, good question po na pagdating ko po ng grade 9, nag-isip na po ako ng kasi halos 1 year, wala po ako improvements talaga. Okay. Ang dami ko pang drawings na tinatapon. Oo. Halos walang nagiging parang flat, hindi siya 3D. Okay. So, nanood po ako sa mga YouTube, tas follow po ako sa mga page, Facebook groups Oo. ng mga artists. So, doon po ako, ginagaya ko lang hanggang sa nagamay ko rin po. So doon nag-improve yung technique mo. Sa Opo, panonood more on- lamang ng YouTube Yes po. at panonood ng ibang artists sa Facebook. More on tansyahan lang po talaga hanggang sa magamay. Ang galing! Ayun, ang ganda nga nung pagkaguhit mo nitong, pagka-paint mo nitong rabbit. Yan po yung pinakauna kong oil painting, yung rabbit po. Pag gusto mo bang maging realistic ang pagpinta, ano ba ang pinaka tip na maibibigay mo sa ating mga kada? When it comes po kasi sa realism art, ang goal po parang photorealistic, halos photograph po siya. No? Oo. So, dapat po master mo po muna yung basic fundamentals ng art, like yung mga 7 elements ng arts, mga principle of arts. Oo. So that, alam mo po kung ano yung tamang shadow, ano yung Oo. tamang contrast ng art. Kasi sa ganun po, magiging 3D na yung art. Tapos bonus na lang po, yan yung mga detailed, kahit yung mga single strand, Oo. mano-manong kakopyain po talaga. Ako meron din akong paborito, si Brian Bernardo. Napakagaling niya magpinta ng mga animals din. Kasi yung fur ng animal, parang almost gusto mong hawakan. Apa. Parang nararamdaman mo kung ganong ka-soft yung fur nila. 'Di ba? Ano yung pinakamahirap about parang feeling ko, the more realistic, the more difficult, hindi ba, Yes po, Emmanuel? yes po. Kasi parang maikukumpara mo agad eh. 'Di ba? So, ano yung pinakamahirap kapag realistic ang gusto mong style? Pinakamahirap po siguro
yung mismong detailed po talaga. Oo. Pag dito po sa mga animals, ang pinakang challenging na part po dito yung fur po nila, yung balahibo. Oo. Actually, ako po, personally, if may reference, ang ginagawa ko, sarili kong ano na lang, style. Since yung mga balahibo, iba-iba, kung kokopyahin ko po yung isa-isa, abutin ako ng siyam-siyam. How long does it take you to, alin dito yung pinakamatagal mong pininta? Actually, ito po. Yung plastic, no? Opo. Kasi so far po sa mga paintings ko, siya rin po yung medyo naiiba. Oo. Kasi first time ko po yung mag-painting ng tao. Okay. Yung isa po kasi acrylic siya eh. So medyo madali lang, mabilis mag-dry. Pero ito pong painting na ito, yung may plastic, oil siya. So ang tagal matuyo. Ang Pag galing. painting po, mag-antay pa ako ng within 3 days. Saka ko po siya papatungan ng another layer. Okay. So how long total did it take you para matapos mo yan? Pag mga oil paintings po, aabot po usually 1 month or 1 month. 3 weeks. Depende po sa reference na dinodrawing. Oo. Opo, kasi the more na, yun nga, the more na mas realistic, the more na mas mahirap, mas matagal matapos po. Oo. Nagpapa-commission ka rin ba ng mga obra mo? Yes po. Oo. So, anong klaseng, pwedeng portrait, pwedeng, kahit ano? Yes po, kahit ano. Sa mga naging commission ko po, usually, ang lagi nilang pinapagawa, mga mukha nila, or Okay. mga family painting portraits. Okay. Meron din naman pong yung mga trip lang nilang ilagay. Kunwari, sa kusina, nagpapagawa sila ng yung mga prutas. Oo. Mga ganun lang. Or kahit ano po, malaya. Oo. Anong sabi ng mga magulang mo tungkol sa napili mong gawin sa buhay? Actually, Supportive naman ba sila? super po. Kasi hindi ko po ma-achieve lahat to kung hindi po nila ako sinuportahan eh. And ayun po, talagang supported sila sa akin. Even sa mga competitions ko po sa school, talagang lagi nilang sinasabi na, oh, galingan mo, maghanda ka. Oo, Tas alam ko nga marami pag-uwi- ka ng ano, 'di ba? Marami ka ng mga awards, Yes po. 'di ba? Kaya pangarap mo dito? Alam ko ang pangarap mo, gusto mo talaga maging national artist eh. Actually po. 'Di Opo. ba? Where do you see this, are you going to evolve again, you think, or magsistay ka muna sa realism? Actually po, ang forte ko po talaga realism art. Oo. Pero po, hindi po yung as in ganito na. I mean, soon or maybe pag nagtagal pa, ang pinakang goal ko po talaga maging tulad ng mga artist sa Renaissance. Oh. Like Leonardo da Vinci and Oh. more. So more on, expressing ng story or mga nangyayari sa environment or sa bansa. Oh, pwede. Social commentary naman. Opo. Tama. Kaya, i-remind mo nga sila, Emmanuel, meron ka bang ongoing project ngayon? Pwede ba naming malaman kung ano ito or upcoming exhibits? Actually, nakaka-excite nga po kasi ngayong year, every year po kasi iba-iba ang ginagol ko sa art. Oo. 2022, black and white, Oo. year, colored. Can you give us an idea how much is a painting this big, like this leopard? Actually, yung ganyang painting po, hindi ko pa siya personally na bebenta sa social media or more. Okay. Pero may mga naging client na po ako, eksaktong gantong size, 60 by 80. Oo. Usually, nag-range po siya ng 35 to 40,000 po. Wow, nice. Saan ba nila pwedeng makita ang iba mo pang likha or pwede magpa-commission? So, makikita po nila yan una-una sa mga social media accounts ko po, like FB, Instagram, and TikTok account po. Okay, all they have to do is put Emmanuel Ventura. Sa FB po, just type Emmanuel Dane A.Ventura. Sa Instagram naman po, Dane.Arcon. And sa TikTok, medyo maba, pero Emmanuel Dane Ventura, din lalabas na po yung account ko dun. Okay, at ang mensahe mo, Emmanuel, para sa mga kabataang katulad mo na gustong, nag-iisip-isip kung i-pursue ba nila tong hilig nila sa pagguhit, sa pagpinta. Actually, personal message ko po sa mga katulad kong artist. If plano nyong maging ganito artist or maybe maging full-time artist na karirin talaga, sinasabi ko na magiging mahirap. Especially hindi siya tulad ng ibang careers na demand talaga dito sa Pilipinas. So, if focus nyo siya,
first of all, yung ating universal advice, tuloy-tuloy lang and wag susuko. And pangalawa, gawin nyo yung best nyo na maging unique and mag-stand out sa marami. Kasi sa common line, halos pare-parehas na kayo dyan eh. So, ang kailangan mo, mag-stand out. Kailangan ng And- signature style. Yes po. And doon, maraming opportunities yung possible na matanggap niya. Nako, Emmanuel, ang aming prayer talagang magkatotoo ang iyong pangarap na maging national artist. Kaya just keep on pursuing your passion. At alam kong makakamit mo rin yan. Hindi ka nga nagpatalo sa mga suliranin sa buhay, di ba? O, di ba? Naituro mo sa sarili mo ang mga techniques na kailangan mo Yes po. para May makamit dedication mo to. po talaga. Galing, galing, galing. Okay. Emmanuel, maraming salamat. Maraming salamat din po. Okay. And actually po, siyempre, since na-meet ko po kayo, meron po akong gift na ibibigay po para po sa inyo. Uy, wow. Thank you. Uy. Eto pa. Si Summer ba to? Yes po. Oh, And kayo po. Uy, maraming salamat. Thank you, Actually, Emmanuel. yung ganyang type ng art po, ano siya, ang tawag dyan, Summer. scribble art. Oh, So, gumagamit po ng nice. ballpen. Tapos kung papansin nyo po yung mga stroke niya, Oh. parang random, magugulo kung san-san lang. Oo. Ang master po dito, yung basic elements ng art na dapat gamay mo sa mo ilalagay yung anino para magmukhang 3D po siya. So, this is a ballpen lamang? Yes po, ballpen po siya. Wow! Ang sikat na talaga ni Summer. May dalawa na siyang artwork. Yung isa naman, si Hiro, he's a Japanese artist na nagpinta rin ng image ni Summer. Pero parang more cartoonish yung niya, yung kanyang style. Kaya, thank you! Thank you very much, Emmanuel. You're welcome po. At mga kada bawat nakakamanghang obra ay mayroong nakatagong natatanging kwento. Matutuhan sana nating i-appreciate ang makulay na likha ng bunga po ng pagtsatsaga at creativity. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.